Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po ng Miyerkules, July 16 na po, 2025. Meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Low pressure area po na may medium chance na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras ang ating minomonitor. At bukod po dyan, patuloy din nagpapaulan. Ito nga pong southwest monsoon sa ilang bahagi ng ating bansa. Alamin natin yung mga apektado ng low pressure area at kung ito nga po ba ay magiging isang ganap na bagyo or malakas po na bagyo paglipas lamang ng ilang mga oras. Pero kung bago ka lang, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe. And then pahit ng notification bell para always po kita at palagi kitang manotify sa lagay po ng ating panahon. Unahin na muna natin mga kababayan ko. Ito pong low pressure area, bali nasa loob po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, from medium chance, inaasahan na magiging high chance ito hanggang sa chance na maging tropical depression or mahinang bagyo within the next 24 to 48 hours. So dapat nating i-monitor ito time to time, no? At kapag ito po ay naging isang ganap na bagyo, tatawagin po ito nga bagyong Krising sa loob po ng ating bansa. Pangatlong bagyo ngayong 2025 at pangalawang bagyo naman sa buwan po ng July. Sa ngayon po ay meron itong lokasyon na 1,040 kilometers east of southeastern Luzon. So yung mga lugar na yan, alamin natin yung mga apektado. At mga kaibigan, balikan natin yan. Dito muna tayo sa ating forecast weather condition, which is mga lugar na apektado ng habagat at nito nga pong LPA or banta ng panibagong bagyo. So, forecast weather conditions sa area po ng Caraga, Eastern Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Asahan po natin ang lagay po ng panahon dyan ngayong araw po ng Miyerkules. Cloudy skies po na merong scattered rains and thunderstorm. Ang ibig sabihin po nito, mga kalat-kalat na mga pag-ulan at may mga pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa low pressure area. So, posibleng impact pa rin ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag meron pong moderate at heavy rains po, lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa area naman po tayo ng Metro Manila, Mimaropa, Cavite, Laguna, Batangas, Zambales, Bataan, Dares po ng Visayas, kasama na pong ilang bahagi ng Mindanao mga kababayan ko. Ang weather condition pa rin, lagay ng panahon dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po sa southwest monsoon or hanging habagat. Kaya din mag-ingat sa posibleng banta po ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman po ng Luzon ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan ngayong araw po ng Miyerkules dahil pa rin po sa southwest monsoon. So asahan ang mga isolated rain showers or thunderstorm lalo na sa bandang hapon po at sa gabi. So mga kaibigan, etong low pressure area na ito ay ine-expect natin na posibleng maging bagyo. So maging handa na lamang po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So hindi ko naman sinasabi na gusto kong maging bagyo etong low pressure area. Pero yun ho ang nakikita natin sa radar at sa update sa lagay ng LPA na ito. Sa ngayon, meron tayong nakataas po or meron po tayong tinatawag na heavy rainfall warning dahil po sa low pressure area at habagat. So napaka-importante nito, makinig po kayong mga kababayan ko. Inaasahan po ngayong araw po ng Miyerkules ay July 16, 50 to 100 mm po ng dami ng ulan ang posible pong maranasan dito sa Antique, Negros Oriental, Negros Occidental, Northern Samar at Eastern Samar. Pag sinabi natin na 50 to 100 mm sa pag-uulan, yan yung dami ng estimated na ulan. Hindi yan bugso, Hindi yan yung isang bugso na agad-agad. Pwede yan mga occasional rains or yung mahina lamang, medyo lumalakas ng paunti-unti. Basta yan yung estimated po na dami ng ulan. So, sapat po yan para magpabaha sa mababang lugar, sa mga lugar po na aking binanggit. So, inaasahan din, by tomorrow po, Thursday naman ito, ay ina-expect naman natin po ang posibleng 100 to 200 mm na dami po ng pag-uulan ang aasahan pa rin sa Antique at Negros Occidental. 50 to 100 mm naman na dami ng ulan sa Catanduanes po, Palawan at ilang bahagi po ng Occidental Mindoro, Northern Samar, Eastern Samar, Aklan, Iloilo, Capiz, Guimaras at Negros Oriental.
At pagdating naman po ng Friday, sa July 18 naman ito, 100 to 200 millimeters din ng dami ng ulan pa rin po ang mararanasan sa Palawan, Antique at Negros Occidental. Samantalang 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Marinduque, Masbate, Aklan, Iloilo, Capiz, Guimaras at Negros Oriental. So yung mga nagtatanong sa atin ng mga nakaraan, no, bakit daw mainit ang panahon dahil kahit daw may habagat, no, or may low pressure area. Sa ngayon mga kaibigan, alam nyo, pag sinabi natin na low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, meron hong direktang epekto yan. Kasi yung mga na-update ng mga nakaraan, nasa labas lamang yun. Kahit may bagyo sa labas ng PAR or low pressure area, kung wala naman itong direktang epekto sa ating bansa, hindi po yun magbibigay o magdudulot po ng mga malawakang mga pag-ulan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, no, kung bakit po natin dapat i-monitor itong low pressure area na yan. Pasok po kasi siya sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Meron tayong week 1, July 14 hanggang July 20. So yung sinasabi natin na medium chance na maging bagyo, ito yun ho, makikita nyo sa ating chart. Yan ho yung sinasabi natin, dalawang active na low pressure area yan. Yung isa ay nasa medium chance. Sa week 1 ho yan. Pagdating sa week 2, July 21 naman tayo hanggang July 27. Tatlong banta din po ng LPA ang ating namomonitor. At yung isa naman ay nasa medium chance din na maging ganap nga po na tropical depression or mahinang bagyo. So magkagawin man, hindi pa rin tayo magbabase sa chart na ito dahil nagbabago naman yan time to time, no? Depende po sa galaw ng panahon. Pero marami tayong nakitang update at nagtatanong din sa atin kung ito nga po bang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay may potential na maging malakas na bagyo. So ang ikatlong bagyo, tatawagin bagyong Krising. Sa ngayon mga kaibigan, kung titignan natin sa pagkilos at galaw nga po nitong low pressure area na ito, sa ilang mga oras lang posible itong maging high chance at posible din maging tropical depression. Kapag ka ito pong LPA nito naging tropical depression or mahinang bagyo at malapit na sa ating Philippine landmass, pwede siyang maging tropical storm. Pero yung category mga kaibigan na tinitignan natin dito ay huwag ho sana maging typhoon or super typhoon category. Malino naman mga kaibigan, may dalawang scenario din tayo na kinoconsider o tinitignan po dito. Unang-una, yung landfall scenario niya, yung posibleng tumama po sa ating Philippine landmass. Which is kapag tumama ho, etong bagyo na ito sa ating Philippine landmass, ay mas matindi po ang magiging epekto nito. Malakas ang epek mga kaibigan, kahit sabihin nyo na mahinang bagyo o tropical storm lamang yan, hindi super typhoon. Pag direktang tumama sa ating Philippine landmass, matindi at malakas ang epekto, no? Yung pangalawang scenario naman ay yung pag-record ng bagyo palihis ng ating Philippine landmass o sa ating landmass mga kaibigan at lumabas ng PAR o Philippine Area of Responsibility. Kasama ho yun sa pangalawang kino-consider natin. So kung titignan nyo mga kaibigan, hindi pa naman siya actually nagiging isang ganap na bagyo kaya hindi pa natin makita, no, yung pagkilos niya o yung direction po niya. Kapag lumabas na yung kanyang direction mga kaibigan, makikita na natin, no, yung kanyang paggalaw mga kaibigan. Sa ngayon, ito yung medium chance pa lamang na maging isang ganap na bagyo, wag na ho nating balewalain. Una, sinasabihin ko sa inyo, nagkakaroon ng interaction itong LPA dito nga po sa southwest monsoon or hanging habagat. At kung mapapansin nyo, ang hanging habagat humina na ito nung mga nakaraang mga araw, nagkaroon tayo ng tinatawag na monsoon break. So yung mga nagtataka bakit maaraw yung mga panahon, no, nung mga nakaraan dahil ho yun sa monsoon break. So ina-expect natin ngayong araw po ng Miyerkules ang malawakang mga pag-uulan dahil po sa low pressure area at sa habagat. Kapag naging isang ganap na bagyo na itong LPA, posibleng magkaroon siya ng interaction dito sa southwest monsoon. Ang habagat ay posibleng muli lumakas na naman, no, at magbigay ng malawakang mga pag-uulan. Ang ina-expect kasi natin at inaasahan natin dito mga kaibigan yung pagkilos ng bagyo, yun kasi ang talagang ating inaabangan, no. Ngayon, wala pa naman, hindi pa naman siya officially nagiging bagyo. Unang-una, paalala kung maging handa tayo, no. Ano ba ang dapat? Maging updated po sa aking mga binabalita na weather update, no, dahil syempre ginagawan talaga natin to ng effort para po sa inyo mga kababayan ko makapaghatid ako ng balita, no, sa lagay ho ng ating panahon. Pangalawa mga kaibigan, maglilist tayo ng ating kapaligiran. Ang dami kong binanggit na lugar, yung mga lugar na yan, alam ko maraming dyan yung mga prone po sa mga pagbabaha, no, yung mababang lugar.
maglinis po tayo ng mga basura para mga basura hindi bumabaraho sa mga kanal. Mag-ingat din po yung mga nakatira sa malapit sa mga ilog at sa paanan ng bundok para na rin sa safety natin. Kung kinakailangan lumikas kapag may banta po ng mga malawakang mga pag-uulan, lumikas tayo kung kinakailangan. At gayon din, pangatlo, mag-safety tayo ng ating mga importanteng gamit kapag ganitong may banta po ng mga pag-ulan. At idadagdag ko din mga kaibigan, no, mag-stock tayo ng pagkain na tatagal po ng ilang araw, lalo na yung mga nakatira po sa mga bundok, malalayong lugar, yung malalayo po sa mga tindahan, no? Importante yan para hindi na ho tayo labas ng labas. At panghuli, palagi ho tayong manalangin sa Diyos sa safety natin at ganoon din yung mga bagyo dahil nga in-expect natin July na 2 hanggang 3 no na bagyo, pagdating naman ng Agosto 2 hanggang 3, Setyembre 2 hanggang 4. So hindi naman lahat ng mga bagyo na yan ay tatama po sa ating Philippine landmass. No, ipag-pray natin yan at alam naman natin na very powerful po ang panalangin natin. So sa ngayon yan muna ang update natin sa lagi ng ating panahon, and please huwag niyo pong kakalimutan na mag-like and subscribe para bilang pagsuporta at ma-update kayo lagi, no, at ma-notify sa lagi ng ating panahon. Maraming salamat, magandang araw po.